Hangtod karon mga igsuon, taod-taod na pero sa gihapon wala pa naghupa. Wala pa gyud nag-subside ang ginatawag nga scare, ang kahadlok sa coronavirus. Na-imagine ninyo na yung mga panahon nga doon ay nag-abot nga LSI. So na LSI? LCI or LSI? Locally stranded individual. Nya nag-abot dia sa inyong kuan ba? Silingan. Ya gito dul-dul sa imong balay. Nya kabalo ka murag walay lain nga istorya sa mga tao ka. Narabay ko ang diha, no? Na ay gikan sa Manila or labaw na siguro gikan Wuhan, no? So ang scare grabe paghapon. Na ay isa ka pamilya nga iyang bana trabaho marketing suroy-suroy. Ang bisan asa lang mag-adto, Davao City, Davao del Sur. Nya pag mauli diri sa Panabo, naagi protocol sa balay. Di gyud pwede magsulod diretso sa balay, kinahanglan ang tanan nga sanina, sapatos, bilin sa gawas. Nya maligo sa gawas. Ingon siya nga, ingon ang bana nga, murag di ta mamatay ani sa virus ba, sa COVID, mamatay ta ani sa pasmo. Kaya di musugot ang asawa nga musulod lagi ko. Di gyud mabilin ang mga gamit niya nga iyang gisulob sa iyang paglakaw. Salamat lang sa Ginoo kay dili makita ang virus, coronavirus. Kay kung makita pa siguro ni, niya, makita nato ba nga naa diha mapaingon sa ato, siguro nangamatay tatana sa kahadlok. Salamat gyud sa Ginoo nga di makita ang COVID-19, coronavirus. But there is, what I'm trying to point out is, naa pa gyud ang kahadlok mga igsuon. Karon, ang pangutana, but what should we be afraid of? So, dapat dahil nato kahadlukan. Mao ka na ang tubag niya na mauna ang unod sa atong mensahe karong nga buntag. Let's open our Bibles to Amos chapter 8, verses 1 to 14. Mga igsuon, let's all stand please as we give respect to the reading of God's Word. Ug tubag-tubag kita magbasa. We're about to end our series on the book of Amos. We're now on chapter 8. This will be the second chapter. Doon ay 9 lang ka mga kapitulo ang Amos, and this would be the second to the last chapter of our study on this book. Amos chapter 8 verses 1 to 14. Responsibly, ako mag-una, kamo magtubag. Thus the Lord God showed me, behold, a basket of summer fruit. Kini mao igsuon ang ikaupat nga vision panan-awon nga gihatag sa Ginoo sa kang prophet Amos. We learned that. Chapter 7. Vision. Una nga vision atong na tun-an sa miagi nga Domingo, vision of locust. Nagipakita sa Ginoo sa iyang propeta nga adunay paghukom, ipaabot ang Ginoo sa iyang mga katawhan nga nagpadayon sa ilang kinabuhi diya sa sala, pinaagi sa locust. Nihangyo si Prophet Amos atong natun-an sa chapter 7. Ingon siya, Lord, please forgive. Nausab ang una-una sa Ginoo, wala niya gidayon pag silot ang iyang mga katawhan pinaagi sa locust. Unya, nahibaluan sab nato, sunod, gipakita sa Ginoo sa kang Prophet Amos ang vision of judgment mahitungod sa kalayo. Chapter 7 gihapon. Nga ni suyop sa tubig ug sa kadagatan
ug nakita ni Amos sa iya sa pananaw na gihatag sa Ginoo kaniya, ang kalayo mo paingon na didto sa mga katawhan didto sa yuta. Ug naghangyo si Amos nga nagingon, Lord, stop. Ipaundang Ginoo ayaw ipadayon ang maong nga silot. Kaluoy, gamay lang kaayo ang imong mga katawhan. Dili nila sarang makaya ang maong nga silot. Ngayon sa Biblia, ang Ginoo na humok iyang kasing-kasing. Ug wala niya gidayon ang maong nga paghukom pinaagi sa kalayo. And then we also learned last Sunday nga ikatulong na vision mga igsuon nga gipakita sa Ginoo ang plumb blind, ang tunton. Og ingon ang Ginoo, Amos, unsay imo nakita? Ingon siya, nakakita ko og tunton. Ingon sa Ginoo, kining tunton akong ibutang dinha taliwala sa akong mga katawhan. Kay kanang tunton mauna ang magpakita kung unsa ang tanan ng mga butang hiwi ba siya kung straight ba siya, tulid ba siya. And then pag-abot nato sa chapter 8, a basket full of summer fruit. We like fruits. Panahon sa summer, makita nato, labi na din sa atong lugar, daghan ang mga prutas. Dito sa Iloilo, basta summer, mag-abot ang mangga nga tamis kaayo. Ang sandia, no, kanang watermelon, na ang kamunsil. Panahon sa summer, manggawas na siya. Dinhi sa ato, klase-klase nga mga prutas because Mindanao, in particular Davao, is known to be gitawag nga fruit basket of the Philippines. Bag-o lang gideclare ang Davao cacao capital of the Philippines. But as we continue with the study, mga igsuon, gipakita sa Ginoo kang Amos, ingon niya sa verse 1, the Lord God showed me, gipakita sa Ginoo sa ako. Ug ingon ang si Amos, behold, ingon siya, look, tanawa, a basket of summer fruit. And God said, Amos, what do you see? Unsang imo nakita, Amos? Niingon si Amos, a basket of summer fruit. Kabalo ka, kailag yun si Amos kung unsa ng summer fruit, no? Kung unsa ng prutas. Kay si Amos, nahibaluan nato, usa siya ka farmer, shepherd, magbalantay sa karniro o fruit picker. Katong tig-harvest sa mga prutas, figs, pomegranates o unsa pa nga mga prutas dito sa ilang dapit, dito sa Tekoa. But we know in the story here, dinhi sa Biblia, nga si Amos, gikan sa iyang pagka-farmer, gitawag siya sa Dios nga mubiya, mulakaw, ug moadto dito sa Bethel. Si Amos, taga-Tekoa siya. Southern Kingdom, mao kana ang Southern Kingdom, mga igsuon kanining panahonan na bahin ang nasod sa Israel sa duha. The Southern Kingdom, capital niya Jerusalem, and the Northern Kingdom, ang iyang capital Samaria. Niadtong tungura ang Southern Kingdom giharian ni King Uzziah. Chapter 1, verse 1. Ug ang Northern Kingdom, composed of 10 tribes of Israel, na pulo ka mga tribo, ang kapital nila mao ang Samaria, ang hari nila si King Jeroboam II. Ang panahon nila niadtong tuura mga igsuon din hinining dapita kay diri man gipadala si Prophet Amos nga magdala sa mensahe sa Ginoo sa mahitungod sa paghukom nga ipaabot sa Ginoo sa iyang mga katawhan.
Ato makita mga igsuon nga gikan dinhi sa dapit, milakaw siya paingon dinhi sa Samaria, nagsangyaw sa pulong, nagsangyaw sa mensahe sa Ginoo, particularly sa Bethel. No, hinumduman yung Bethel na dinha ang ilahang templo nga gipatukod sa hari. Apan diha sa pikas sa maong templo na usab dito ang idol, ang imahen nga the golden calf nga ila usab nga gisimba. It was a time of prosperity. It was a time of economy booming. It was a time nga ang mga tao were living prosperously. They were expanding their borders, their boundaries. Nag-expand ang ilang mga teritoryo. Everything was going smoothly. Mo nagitawag na the golden age, no, sa panahon ni King Jeroboam. Apan sa pikas nga bahin ang mga katawhan sa Dios spiritually nagkinabuhi diha sa pagkadautan, sa pagkamakasasala o sa ilang hilabihan nga pagkadautan karon ang Dios mupadala sa paghukom. Judgment. Pinaagi sa ilang kaaway nga mao ang Assyria. Ang Assyria nga nagsulong sa ila. Ang Assyria nga nagdaog sa ila o gigunob, giguba tanan, gipangpatay o ang ilang makuha, ang ilang mga alahas o mga bahan gidala dito sa Assyria, which happened 28 years later. But during the time of Amos, Amos was warning God's people of this judgment. Karon, adunay upat ka butang nga atong makatunan dinhi sa mao nga mensahe, mga igsuon. Number 1, verses 1 to 3. Verses 1 to 3. Gitawag nako kini the proximity of God's judgment. Ang pagkaduol na. You see, people in those days, wala nila gibati o dili nila makita nga ang ginawali nga paghukom ni propeta ni Amos mahitabo sa ilang tiliwala. Wala na sa ilang una-una kaingon nila kahiyahay ra sa among kahimtang karon. Mahitabo ka na Amos kanang ang imong giwali nga paghukom karon ang Dios nagpakita og another vision of judgment. Look at verse 2. And he said, verse 2, and he said, Amos, what do you see? Pananahon ha, nga gipakita sa Ginoo kang Amos. Amos, unsang imong nakita? And Amos said, a basket of summer fruit. Then the Lord said to me, the end has come upon my people Israel. I will never again pass by them. Unsa may kalabutan sa summer fruit o sa katapusan sa nasod sa Israel? I want you to notice, mga Kristohanon, nga sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, kining pulong nga summer fruit dinhi ug kaning end, gikan sa Hebrew word, matud pa sa mga eksperto kung imo nang basahon sa interlinear nga Bible, di ba? Hebrew ug English, kaning pulong dinhi nga summer, ang Hebrew word niya, which is the original language of the Old Testament, is kayitz. Ug ang pulong dinhi nga end, ang iyang Hebrew word is kids. So there is a play of word play. Tawag ka na sa English literary. Word play. Kay kining summer fruit, mga igsuon, pag mag-ingon ka nga summer fruit, katapusan na siya sa harvest. Summer. Ug kasagara nga ilang maharvest, no, most of the time, tamis ang mga prutas.
When we were there sa Israel 2016, kadaghan sa ilang prutas, klase-klase nga prutas. Dito ko kakaong prutas nga, pag yun ako makaon sukad sa tibuok na akong kinabuhi. Ang uban, nalimtan ko na ang mga pangalan. Pero daghan mga prutas sa summer, last harvest. Karon, ang punto mga igsuon nga gipakita sa Ginoo kani nga ingon niya, this summer fruit represents Israel. Ang ilang kinabuhi hinog na. Nahibalo kita mga igsuon, pag-abot nato din sa verse 3 nga nag-ingon, the songs of the temple shall become wailings in that day, declares the Lord God. So many dead bodies, they are thrown everywhere. Silence. Sa kalabutan sa summer fruit, ug sa nasod sa Israel. Hingunang Ginoo nga ang kining summer fruit, Amos, hulagway kani sa mga katawhan nako nga hinog na sila. Kay balo ka kani nga prutas, kung dili na nimo kaunon sa isa, duha, kadlaw, katulog, pag-abot sa sunod nga adlaw, kana nga prutas, mga lata na. Overripe na. So, unsay buhaton nimo ana kay overripe naman na di naman na makaon. Kung kaunon nimo na, magsakit na imong tiyan. Ang overripe nga mga prutas, maski daghan na sila, mahal na sila, sayang na sila, pero overripe naman, di na mapuslan, imo na nang ilabay. Nabuti pasabot sa Ginoo din Kani nga kong mga katawhan, sama ni ining summer fruit, doon na nako sila ilabay kay overripe na sila. O nakita ni Amos, gipakita sa Ginoo kang Amos, ingon din wailings, there will be the songs of the temple, katong pagdaig, pagkanta sa templo, mahimo na nga wailings, pagwawaw, pagbangutan, no? Pagminatay, ug ingon niya, diniyo, so many dead bodies, daghan kayong mga patay nga lawas niya ng panahuna sa adlaw sa paghukom sa Dios, and they are thrown everywhere. Bisag asa na lang sila ilabay, mahinomduman nako panahon sa bagyong Pablo, panahon sa bagyong Yolanda, nga ang mga patay bisag asa na nakatag sa kalsada, sa punuan sa mga kahoy. That's a picture here. The Lord was saying here in verses 1 to 3, the Lord showed Amos a basket of ripe fruit, which pictures that in a short time, the people of Israel will be thrown into death and destruction. Mao na ang kahulugan sa vision of summer fruit. Sama sa prutas nga hinog na kaayo, taod-taod na ma-overripe na ilabay na siya. Ingon sa Ginoo sa kang Amos, kini nga akong mga katawan nga Israel, dili na gyud mapuslan sa ilang pagkamakasasala. Sama sa prutas nga ilabay na lang nimo sila. It will not be long. Near, dali na lang, in a short time. But look at verse 4 to 6, mga igsoon. Not only this chapter was talking about the nearness, the proximity of God's judgment, but also it is talking about the necessity of God's judgment. Ngano nga kinahanglan mangyod nga ang Dios maghukom sa iyang mga katawhan. Verse 4 to 6, mga igsoon. Diya sa inyong mga Biblia, atong basahon. Follow me as I read. Hear this, you who swallow up the needy and make the poor of the land fall, saying, when will the new moon be past, that we may sell grain, and the Sabbath that we may trade wheat, making the ephah small and the shekel large, falsifying the scales by deceit, that we may buy the poor, even sell the bad wheat
Mga igsuon, God has to judge sin because He is holy. Our God is righteous. Our God is just. And He cannot tolerate sin. Dili niya mapalabay ang sala, mga igsuon. What I'd like us to notice, mga igsuon, mauni. Din ang verse 4, verse 5, ug ang verse 6. Tanawa. Verse 4, naghisgot din because Amos, this is an indictment. Tawag na indictment. Gibasa, gihatag ni Amos ang rason ngano man nga silutan kamo as God's people. Mao ni ang hinungdan. You oppress the poor, you trample on the needy, and bring the poor of the land to an end. Pag-abot nimo sa verse 6, mao gihapon ang gingon, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals and sell the chaff of the wet. So, verse 4 o verse 6, parehong gihisgutan. Pag-abot nimo din sa verse 5, ingon din, saying, when will the new moon be over that we may sell grain, and the Sabbath that we may offer wheat for sale, that we may make the ephah small and the shekel great, and deal deceitfully with false balances. So, pag iunan na gani mga igsoon nato makita, mao nang gitawag sa pagtuon sa literary, gitawag ka ng chiasm. Chiastic structure, diba? Atong nahinumduman sa atong pagtuon. Nga ang kining verse o kining verse naghisgot sa pareho nga gihisgutan, ang tunga-tunga niya mga igsuon ni ining bahina maoy buot ni Amos nga tagaan natog focus, sentro, pinaka main point ni ini nga section verse 4 to 6. So makita nimo din mga igsuon nga they were oppressing the poor. Diri gitawag na siguro nato ni nga human trafficking, kay baligya na nila, gipalit nila ang pobre. Ginegosyo nila ang mga pobre kay may kwarta man sila. Israel did not think that there is a reason for them to be judged. They were saying, we are blessed with prosperity. Pero makita nato din nga gipakita ni Amos nga mauni ang inyong sala, gikaligutgutan sa Ginoo, mauni hinungdan nga silutan kamo sa Dios, inyong gidaog-daog ang mga pobre. Mga igsuon, ang kasing-kasing biya gyud sa Ginoo naa sa mga pobre. Pag-anhi ni Jesus Christ sa kalibutan, wala siya nag-uban sa mga dato, sa mga elite, wala. Dito siya nag-uban sa mga pobre. Gi-identify na yung kaugalingon sa mga pobre, nag-ingon gani siya, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay on his head. He was rich in heaven, but he became poor. Ingon diya sa pulong sa Ginoo. So what you notice here, mga Kristohanon, mauni, nga ang ilang kinaiyahan, ang ilang treatment sa ilang isigkaingon, labi na sa mga pobre, nga ito makita din ang hinungdan kanang naadya sa tunga. The root of the problem. Because they were saying, matod pa ni Amos, when will the new moon be over that we may sell grain, and the Sabbath that we may offer wheat for sale? Nagaadto sila sa simbahan, nagasimba sila, pero sige sila gingon nga, kanus ama ni mahuman, kining new moon. I-explain na ko sa inyo kung unsa ka ng new moon later on. But what we see here, mga Kristohanon, matod pa ni Thomas Constable sa iyang commentary, these oppressors were eager for the monthly festivals and the weekly Sabbaths to end, so that they could get back to work, cheating their fellow countrymen to make big profits. Kani nga mga dato, kini nga mga businessman dito sa ila, no, gusto nila nga mahumandayon ang service nila. Kadugay man ani.
naa para ba'y naghulat dito nga transaksyon. Kwarta na unta to ba? Munang ilang una. These holidays, kining mga holidays were days of rest. New moon, Sabbath, pahulay na. Rest and worship, but the Israelite workaholics, kining mga workaholics nga mga Israelite, they do not enjoy them, they observe them as good religious people, pero ang ilang kasing-kasing ug una-una, wala man dito sa ilang nga pagsimba. So here we see mga Kristohanon that Amos cited to Israel the cause, ang hinungdan nga nga silutan kamo sa Ginoo. Because of your oppression of the poor, because of your greediness and dishonesty, which are all symptoms of a much deeper spiritual problem. Katong magdaog-daog sila sa pobre, simptoma lang to sa mas lawom pa nila nga problema spiritually. Kung sa mangingon dito sa verse, they were saying, when will the new moon be over, that we may be sell grain, the Sabbath, that we may offer what for sale. Naa sila sa simbahan, sa templo nila, but their heart was not in their worship. Ba? Sige lang kaguna-huna. Kanon sa pamanimahuman, uy, kataas ba sa wali? Kataas ba sa opening prayer? Kanus apa man ni mahuman? Their mind is preoccupied, mga igsoon. Their mind is preoccupied of making profit. Ang ilang una-una, kanuna ilang ginansya. Importante sa ila mao ang kwarta, makakwarta. Bisa naa sa simbahan ang ilang una-una. Uy, sayang. Kanusa pa man ni mahuman. Aron makakuan pa dito, naapay naghulat sa ato dito. You see, mga Kristohano, nang ato makita dinhi that our attitude in worship is an indicator of our actual spiritual condition. Kana bitong atong pagtratar sa pagsimba? Kung unsa pagtagad nato sa pagsimba? Indicator na, nagpaila na kung unsa pod ang kahimtangan nato spiritually. Kinay mga tao, they just go to the temple mechanically para lang check attendance lang siguro. Pero ang ilang una-una kasing-kasing wala diya. Og nagpakita kana mga igsuon kung unsa ang tinuod nila nga kahimtangan spiritually. Sa Numbers chapter 10 verse 10, nagistorya ka nato mahitungod sa new moon. Ang new moon, bag-o nga bulan, sa kada bulan, lunar man ang ilang kalendar, new moon, mo na gibasihan nila sa bag-o nga bulan, inigawas sa new moon anang gabi. Bantayan yun na nila. Ginaihap man na nila ang adlaw. 29 or 30 days. Pag abot 29 or 30 days, mugawas na gyud ang new moon. Pag makita na nila ang new moon, huyop na nila ang trumpet nga gitawag shofar. They blow the shofar. That is to announce nga gitagaan na pud ta sa Ginoo sa bag-o nga bulan. Ug ingon din sa Numbers chapter 10 verse 10, nagingon, also in the day of your gladness and in your appointed feast and on the first days of your month, new moon, you shall blow the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, and they shall be as a reminder of you before your God. I am the Lord your God. Every month, ilan nang sa ulog. Pahulay sila, mag-celebrate sila, mag-thanksgiving sila. Pero kining mga dato, nila dito, katong hilang mga negosyante dito, di sila ganahan na nang naay mga murag, diri sa Pilipinas, no?
Di ganahan pod ang dagko ng mga negosyante nga naay mga holiday kay kanang mga dagkong holiday alkansi mi ana kay magbayad mi sa among mga trabante ana. Nya ang gobyerno murag halos kada presidente na ay madiskubre nga maibutang nga bag-o nga holiday. Na ay Chinese New Year, na apoy na ay Birni Santo, na ay Christmas. Siya nga makadaot sa negosyo ng mga holiday. Muna ingon na ng mga kanus apa man ni mahuman. They don't like katong mga okasyon nga iya sa pagsimba sa Ginoo kay ingon nila murag malkansi tani. Karon ingon pod sila kanus aman mahuman ning Shabbat. Unsa man ang Shabbat? Sabbath is from the Hebrew verb Shabbat, which means to cease. Ang buti pasabutan ni, muundang ka to desist from something, to rest. That is to be inactive. Mo nang kahulugan sa Sabat. Walay trabaho, undang sa trabaho. Gibasi kini nga adlaw nga holiday sa ang una nga nag-observe niya ni mismo nga itong Ginoo diya pa sa Genesis chapter 2 verse 3 to 4. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, naghimo ang Ginoo, naghimo siya sa kahayag o kangitngit, gihimo niya ang adlaw, bulan, niya sa sunod adlaw gihimo na pod niya ang dagat, yuta, sunod adlaw, hangtod sa ikaunom nga adlaw, mga igsoon sa iyang pagtrabaho. Every time nga mahuman siya sa iyang trabaho, may siya ka, nindot ang akong gibuhat. Pag-abot sa ikapito nga adlaw, ingon dito sa Biblia, nagpahulay ang Ginoo. No? God rest. Nagsabat siya, Shabbat. So God rest. Kung imong tanaw diya, nga no mapahulay mang Ginoo, gikapoy ba siya? Nga ang iyang pagbuhat sa mga butang, pinaagi raman sa iyang gahom, sa iyang mga pulong. God's rest was not recuperative rest. God did not need recuperation. Kinahanglan ba ang Ginoo nga makarecuperate, makarestore siya sa kusog, no? Wala siya ay pagkakapoy tungod kay gamhanan siya nga Diyos. Wala nakakapoy sa iya ang iyang pagbuhat, but it was a time of ceasing from his former work of creating things. Nga man nga makita nato dito, nga nagpahulay ang Ginoo, wala nagpasabot ang pahulay nga gikapoy siya. Ang but ipasabot nga, nagundang siya sa iyang dati nga gibuhat, mga igsuon. So, the Sabbath day, was based on God's finished work of creating. Gisaulog na. No? Ang buti pasabot ana na base kana siya sa natapos nga pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, mga igsoon. It was a day of ceasing from the work we've been doing. Mauna ang ideya din adlaw na nga mopahulay kita sa mga trabaho nga atong ginatrabaho. Sagad nga ginatrabaho. A day of ceasing from our regular work. Maunang Sabat. To work 6 days, then cease that work for 1 day. Trabaho ta Lunes hangtod Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules hangtod Sabado. Unom ka adlaw, wala paspas og trabaho, pero magbutang ta og isa ka adlaw nga sama sa Ginoo, undang ta kung unsang atong dati nga ginabuhat. Mao na ang ideya diri sa Shabbat. And on that day of ceasing, remember and honor the Creator and Redeemer. Sa kana nga adlaw, mga igsuon, dili ka magtrabaho sa imong gibuhat sa unong kaadlaw. Kay gitagaan na ta sa Ginoo unong kaadlaw. Kung unsang imong gibuhat sa unong kaadlaw, pag-abot sa ikapito nga adlaw, pahulay, lahi nga sab ang imong buhaton.
And in that day, we remember and honor our God who is the Creator, the source of everything, and Redeemer. Yadtong 2016 nga dito mi sa Israel. Galingkod-lingkod mi sa lobby sa hotel. Si Mrs. gusto magpa-picture ta diri kay nindot kay diri panagsara ni, diba? Yan ay bata, kinsa may picture sa ato, nay bata din nga nagadagandagan, Hudiyo nga bata, gihangyo namo nga, please can you take picture of us? Kabalo ka kung sa iyang tubag siya, no, it's Shabbat. It's Shabbat. Maski pag picture, dili siya magpicture kay Shabbat. Yan picture mo man itong ginahimo sa tibok simana. Pag abot siya Shabbat, undang ka sa imong gihimo sa imong unom ka adlaw. Unang ideya diri. Pero, kaning mga Hudiyo, mga Israelites, naanay Shabbat, ang ilang hunahuna, maugihapon ang ilang negosyo, kanus apa man ni mahuman. Kay aron makabaligya na sadmi sa among, sa wet, makabaligya na pud mi sa among negosyo. Ana na ilang hunahuna. So what we see here mga Kristohanon, ang problema sa mga Israelites was, merchandising now has become their priority, not worshiping. Ang ilang trabaho, ang ilang pagmamaligya, maunay prioridad, dili ang pagsimba. Kay bisan naa na sila sa pagsimba, nga Shabbat man to, nga Shabbat nga muundang ka kung unsang imong trabaho sa unom ka adlaw, sige ragihapon sila gunahuna sa ilang negosyo. Prophet was their God. Ang ginansya, maunay nahimon lang Ginoo. They willingly sacrifice more important things for it. And people, niya, mga igsoon, bantayan nato, who focus intently on what they will do after worship is of people who think intently on what they will do after worship is over, do not engage at all diha sa tinuod nga pagsimba o wala kita nakasulod dinha sa Espiritu sa pagsimba. Kung sa inong nabasa dito, kanus apa man ni mahuman, ingon diha, tanaw ragod, daghan kay ilang activities, nakalinya, human sa simba. You know? When will the new moon, verse 5, be passed, that we may sail grain? And the Sabbath, kanu saan ni mahuman, that we may trade wet? Making the ephah small. Mga tikasan pag yun, kayong ilang gantangan, gamayon nila. And the shekel large, timbangan pa, tikasan pag yun nila ang timbangan, butangan pa nila pabugat din ha. Dishonesty. Falsifying the scales by deceit. Now, napagyo sa verse 6, that we may buy the poor for silver, that we may buy the poor. And that we may buy the needy for a pair of sandals, even sell the bad wheat. When will this church, when will this worship be over, that we may sell, that we may, perting daghana sa ilang yun na naapa sila sa simba. And so, ang tao, mga igsoon, mao kaning kamatuoran, nga nakafocus sa daghan nga mga butang nga iyang buhaton, human og simba sa tinuuray, wag yun nakasimba. Uy, kadugay ba ani? Na, para ba to'y akong labunon dito? Uy, mangulikta para ba ko? Uy, nakita ninyo na mga igsoon ka na nga sala sa mga katawhan sa Diyos niya itong panahon na? And yet, makita po nato na usahay sa atong kaugalingon. Nga marealisar nato, unom kaadlaw gihatag sa Ginoo sa ato sa pagpanarbaho kung unsay atong buhaton, pero isa kaadlaw. Rest. Cease from what you are doing. And just to think about kung unsa ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. O pagpasalamat, pagdaig kaniya, that's why we engage in worship. When will this? Morning mga tao nga, kanuna lang siguro tanaw sa rilo, diri sa ato, doa ka buok rilo, no?
Puro ka ng relo para na sa speaker. Kanus apa man? Ay, isa ka membro sa simbahan. Di na mahimutang basta mag-overtime na ang pastor sa wali. Diri sa Panabo, pasalamat ko kay ang mga membro dire. Anad sa taas nga wali. Pag mubo ganing wali, may nga, sa matong nga wali, mubo raman kayo. Mura raman tog snacks. Diri pistahan yun sa pulong sa Ginoo. Kaon yun sa pulong sa Ginoo. Punayo ba, mga simbahan, labi na sa mga syudad, na very time conscious? Pag musubra lang kagamay, magsige na sila tanaw sa rilo. Nya pag tanaw sa rilo, tanawon po din ka, naong nimo, speaker. Nya, unsay pasabot ana? Maunay batasan sa mga Israelinon. Kano sa pa man ni mahuman ni? Kay daghan ang makanalinyan na buloton ningon sa ang Syabat pahulay, wala tay lain huna-hunaon. Pundo ra gyud ta. Pastor, lockdown man ron pastor. Mo gani gipang lockdown na to sa Ginoo kay gusto sa wag gid tay pahulay-pahulay. Hala. Di bag nahimo silang dinakpan ang Southern Kingdom, nahimo silang dinakpan. Naadto sila dito sa Babylonia, gisakop sila gi-invade sila o gihimo silang dinakpan, gidala sila sa Babylonia. Kay balo ka unsa na nga silot? Silot na kay wala nila gi-observe ang Sabat. Bisan sa ilang yuta, sa ilang farm, pag abot 7 ka tuig, papahulayon ang yuta. Dili nimo tamnan. Kay rest gihapon. 1, 2, 3, 6. Pag abot 6 years, dublihon sa Ginoo ang imong produkto. Ang abot nimo i-abundant sa Ginoo. Pag abot sa 7th year, na kay pundo. Pag abot sa 7th year, way tanom. Walay uma, pahulay. Ay, kay mga katawan sa Ginoo, kay di magyapon magsige, magyapon sila trabaho. Karon unsay gihimo sa Ginoo? Gikuha hinuon sila gikan sa ilang yuta. Gidaog sila o gidala sila sa ilang kalaban dito sa ilang lugar. Na ay 2,000 ka mga trabante. Gipatrabaho sila 7 days a week. Aron nga dili sila magbagulbol o kontento gyud sila, di sila mag-complain. Ang ikapito nga adlaw, double pay sila. Di dako ilang income. Karon sumala sa pag-obserba pagtuon sa pila ka tuig. Nakita nila nga kining mga trabante nga sige trabaho, dili maayo sa ilang health. Kaniwang na inoon sila kay 5 ni mo na sige trabaho, 7 ka adlaw. Tanan adlaw sa semana. Unya, morally, ang mga batasan sa mga trabante, pangit na po. Dili na mayo. Irritable ang mga trabante. Away, na mahitabo. Nga naman, ang ilang mga batasan din naman, wala naman sila simba-simba. So, ingon sa kumpanya, ibalik na to. Na unom na lang kaadlaw ang trabaho, sa ikapitong adlaw pahulay ang mga trabante. Ilang gibalik. Huwag ilang naobserbahan, nga ang ma-accomplish sa trabante, sa ilang pagpanarbaho, sa unom kaadlaw, mas daghan man hinuon, mas dako, ikumpara, sa nanarbaho sila sa adlaw-adlaw nga tanan. 7 ka adlaw, i-compare. Ug mas maayo ang ilang panglawas, ang ilang mga una-una, kay nakasimba man sila, nakapahulay man sila. Kita ninyo mga igsoon? Usahay. Mura lang taog, kulang lang gitag pagtuo sa Ginoo ba? Nga sa ikapitong adlaw, mamahulay gyud ta. Nga wala tay lain buhaton, malandong lang ta sa Ginoo. Ay, kanus apa man ni mahumaning maunang kinaiyahan nga gisilutan sila sa Ginoo. Because that kind of attitude was
an indicator of their deep spiritual problem. Makita nimo nga ang ilang kasing-kasing wala na diha sa Ginoo, pagkat matinumanon sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing naa na dito nga angkon mi, makakuha mi og dugang nga ginansya, material. Mga igsuon, money is not the most important thing in life. Relationship with God is. Ang kwarta dili na mao'y pinaka-importante sa kinabuhi. Kinahanglan tag kwarta, yes. Kinahanglan tag kwarta. Pero ingon sa Ginoo, ayaw ibutang ang imong gugma diha sa kwarta. Ang pinaka-importante sa tanan, ang relationship nato sa Ginoo. Look at number 3. Not only we see here the proximity of God's judgment, the necessity of God's judgment, but also thirdly, the certainty of God's judgment. Verse 7 to 10, tanawa mga igsoon, certainty of God's judgment. Unsa ingon sa verse 7? Pride of Jacob. Surely I will never forget any of their works. Shall the land not tremble for these, and everyone mourn who dwells in it? All of it shall swell like the river, heave and subside like the river of Egypt. Verse 9, and it shall come to pass in that day, says the Lord God, that I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in the broad daylight. Verse 10, I will turn your feast into mourning, and all your songs into lamentation. I will bring sackcloth on every waist, and baldness on every head. I will make it like mourning for an only son, and its end like a bitter day. Certainty, sigurado. Ngano man, ingon ang Ginoo, ako manaad, no? I will sworn, ingon niya sa verse 7. Surely I will. Kapila na, gibalik-balik diya nga, I will. Ingon sa Ginoo. Sa verse 7, verse 7 nagingon, I will never forget any of their works. Tanawa sa verse 9, I will make the sun go down. I will darken the earth. I will turn your feast into mourning. Verse 10, I will bring sackcloth. I will, ingon sa Ginoo, mao ni akong buhaton, mana sigurado kining paghukom mag-abot gyud sa ila. The Lord has sworn. Verse 7 to 10, mga igsuon, tells us here that the Lord has sworn that He will surely never forget their sins and will bring terrifying calamities which will turn their feasting into mourning. Ang Ginoo sigurado, ingon niya, dili ko malimot, nahibalaan sa Ginoo nga itong mga binuhatan, no? O dili siya malimot na dili niya na palampason, mag-abot ang adlaw nga imo gyud anihon. Dawaton nimo gikan sa Ginoo ang paghukom, ang disiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nang atong mabasa diri. Kaning mga Israelinhon wala ni nagahuna-huna. Layo ra sa tinuod ka ng ginawali ni Amos. Mahitabo kaya na. Mao na. Ang Ginoo mismo, it will surely come. And lastly, mga igsoon, ikaupat dinhi, not only the certainty of God's judgment, but also what I call the destructibility of God's judgment. Nga ang paghukom sa Ginoo is capable of destruction. Grabe nga pagkagunob, pagkaguba sa ilang mga kinabuhi, sa ilang mga propiedad. Mga igsoon, natong mabasa giga verse 11 hangtod sa verse 14. Unsang ingon dinhi niya mga igsuon, and I want you to follow me on your Bibles, please. Nagingon, behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Verse 13,
In that day the fair virgins and strong young men shall faint from thirst. Those who swear by the sin of Samaria, who say, as your God lives, O Dan, and as the way of Beersheba lives, they shall fall and never rise again. God was giving His word, iyang gihatag ang iyang pulong para sa iyang mga katawan, pinaagi sa iyang mga propita, pero unsang gihimo niya sa ilang kang propita Amos? Wala nila gipamati si Prophet Amos. Ilang giabog si Prophet Amos. And now God is judging His people. Look at this. By sending them a famine, gutom dili sa tinapay ug sa bugas, kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, okay, dili na mo maminaw sa akong pulong, sukad karon, dili na mo makadungog sa mensahe gikan kanako. And they were brought, mga igsuon. Gidaog sila, gisulong sila sa ilang mga kalaban later years. Human nagwali si Amos. They did not listen, they did not take it to heart what has Amos preached unto them about the judgment. Wala gid sila nagbalik sa Ginoo, nagpabilin sila sa ilang pagkagahi, hard-headed, hard-hearted. Nagpabilin sila sa ilang pagka-rebellious against God. And so in 722 BC, gisulong sila sa ilang kaaway, the Assyrians. For 3 years, di-lockdown sila. Di sila kagawas. Many of them died in hunger. After 3 years, gisulod sila. Ipangpatay. Grabe ang kamatay. Ang ilang mga propriedad. So karon, unsang imong makita? Na tinuod ang nahitabo gayud ang gipagna ni Amos. O gingon diya sa verse 12, karon nga naan na sila sa lisod nga kahimtang. Nangita na sila sa pulong sa Ginoo. Hang on sa verse 12. They wander from sea to sea, from the north to east. They shall run to and fro, but seeking the word of the Lord, but shall not find it. Makita nato din nga ang resulta that they have rejected the word of God. Ingon sa Ginoo, okay, I will give you famine, not of bread and of water, but of hearing the words of God. From now on, you will never hear my words. And when God's people naana sila sa kahimtang nila nakalisod, mga kamatay, nangita na sila sa Ginoo. Nangita na sila og minsahiro gikan sa Ginoo. Nangita na sila og propita because they want to know God's message for them. But during the time, no message from God. And we know that the message of God, mga igsuon, maong nagahatag sa kinabuhi. Maong nagahatag sa ato sa kahayag, lamdag. Ang pulong sa Ginoo maong nagahatag sa ato sa paglaom. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagahatag sa ato og encouragement. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagahatag sa ato og dalan sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagahatag sa ato og kabaskog, kalagsik, og dunay kaisog pag-atubang sa kaugmaon because of the Word of God. Now, the Word of God is no more. Can you imagine that? Unsang kahimtang nga to ng mga Kristohanon kung wala na pulong sa Ginoo nga iwali sa ato. That was the ultimate judgment of God to these people who are rebellious. Ay, di man day mo mamati. From now on, I will give you famine. And so, what we see here, mga Kristo, sa verse 12, they were seeking earnestly for the word of God,
Pero ingon din ha, and yet they will not find it. Ingon din sa versikulo, from north to east, kung nasa-asa na lang sila, they ran to and fro, asa kami makadungog sa pulong sa Ginoo, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Wa gyud nila makitaan. Unsay makahupay sa ilang kasing-kasing, makawala sa ilang kahadlok, unsa ba ang makahatag sa ila sa paglaom sa kinabuhi nining tungura? Walay lain ang pulong sa Ginoo, pero ingon ang Ginoo, wala na. Mao ni pinakasubo nga judgment sa Ginoo sa ila. Ug subo po na nga hitabo sa ato mga Kristohanon nga dunay kagutom sa atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nihadtong lockdown nato nang nabati. Although na ay mga online nga mga mensahe, mga wale. Di ba? Pero lahi ra to nga naata dire nga direkta gikan sa pulong sa Ginoo, sa alagad sa Ginoo nga maghatag siya sa pulong, mensahe sa pulong sa Ginoo. Nga muuli ta nga atong kasing-kasing nakaangkon gyud pagdasig, paglipay. Nabati nato ang pero sa panahon nga walay pulong sa Ginoo nga atong madunggan naa ang kahawaang mao ni ang mga tawo nangita sila pero ilang gipangita they failed to find it. Verse 13, the result of this famine was fainting. Nga naman ingon diya sa 13, in that day fair virgins, mga batan-on ni strong young men shall faint from thirst. Ha? Mga batan-on na, pero giabot sila og kaluya. Mao nay resulta kung walay pulong sa Ginoo, minsay sa pulong sa Ginoo. Kung dili ta makapanimbahon og walay pulong sa mensahe sa Ginoo nga atong madunggan og mabasa sa maluya ta. Not only that, they now falsely worship idols. Verse 14, munang mabasa nato din ha. They falsely worship idols. Unsa man ni? The sin of Samaria, ang pagsimba nila, idolatry ni. Dito, pagsimba sa golden calf. As your God lives, O Dan, dito sa Dan na po, dito templo, simba gyapon sa golden calf. O sa Beersheba, dito sa Tabuk, sa Southern Kingdom, kung ang tao wala nay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang iyang una-huna asa magpaingon, magtuo na siya sa mga dili tinuod nga Dios. And then fall into destruction. Tanawag yun sa pagsulti dinhi. They shall fall. Last phrase sa verse 14. They shall fall, never to rise again. Mahagba sila, malumpag sila, maguba sila, ug dili na gyud sila kabangon. Hangtod karon, kung muadto ka sa Israel, kanang lugar sa Samaria is still in ruins. The 10 tribes were not able to come back. Asa na sila? Abi mo unsang nabilin, ang dito ra sa Southern Kingdom. Jerusalem, ug dito nga bahin. But the Northern Kingdom, most of its part, dito man mi nagsuroy, murag halos man mga bukid ug desierto lang. Pero sa unang panahon, doon ay mga pamuyo din ha, na mga syudad din ha. Ang Southern Kingdom, nakabalik sila. Gihimo silang dinakpan, di ba, sa Babylonia. Pero they were able to return with Nehemiah, with Ezra, with Zerubbabel. They were able to rebuild. But the Northern Kingdom, they shall fall, never to rise again. Up until now. Ug ang mga Israelites nga taga Northern Kingdom, ang uban tingali ani mga buhi pa sa uban nga parte sa kalibutan, hangtod karon naa pa diha sa gawas sa Israel. Makabalik lang sila. O si Jesus Christ mo balik na gyud diri sa kalibutan. Destructibility, mga igsuon. Verse 11 to 14, here is our summary. The Lord will send as ultimate judgment a famine not of bread, but of hearing the words of the Lord.
which only can give them life and light. Thus they will earnestly seek it, but will not find it, causing them their faint and their fall, never to rise again. When we don't have the words of God, mga igsoon, I would say we are a hopeless case. Hopeless na. Because it's the Word of God that gives us life. It's the Word of God that transforms us. It's the Word of God that gives us hope and assurance. Without the words of God, we are a hopeless case. Wala na. That's why, mga igsoon, it is better to be deprived of food and drink than of God's Word. Di ba? May pa, mawadantag pagkaon o kanang tubig kaysa pulong sa Ginoo. Look at Deuteronomy chapter 8 verse 3 unsa ingon, and we will end with this. He humbled you and let you hunger and feed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God. Nang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa mga pulong nga nagula sa baba sa Diyos. Kana nga pulong, gi-quote ni Jesus Christ in Matthew chapter 4, verse 4, pero ang context ana, katong mga Israelites na sa kamingawan, nga walay bakery, walay mall, walay basakan, nganong nabuhi man sila sa Ginoo? Because ang kinabuhi sa tao naa nagagikan sa pulong sa Diyos. Another verse, Job 23 verse 12, nag-ingon, I always obey His commands. I love the words from His mouth more than I love my food. Mas gihigugman ako ang pulong sa Ginoo kaysa kanang kalanon din ako. Unsa man ang lami pa dihang atong sudan. Unsa? Paingon si Job, I love your words more than I love my food. Ingon diri Jeremiah 15:16, your words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Ang imong pulong nakaplagan, o ingon din na, gikaon na ko ang imong pulong, akong gidawat ang imong pulong. Imong pulong naghatag sa ako og kalipay sa akong kasing-kasing. Look at the psalmist, Psalm 19, ingon na verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Ingon na verse 10, more to be desired are they than gold. Mas halandumon pa siya kaysa bulawan, even much fine gold, sweeter than honey and the drippings of the honeycomb. Si Peter nag-ingon sa New Testament, no? Desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Mga igsoon, coronavirus scare. Today's count, ang ihap karon, niabot na sa 28,800,000, hapit na mag-29 million ang cases sa coronavirus. Kini sa World Health Organization nga ihap. Ang namatay sa coronavirus niabot na sa 923. Hapit na sa mag 1 million ang namatay sa coronavirus. Ang naka-recover, mga igsoon, salamat, 20 million. Hapit na mag 21 million. But we go back sa question, unsay dapat nato kahadlukan? Coronavirus? Ingon ang Ginoo sa Matthew chapter 10 verse 28, stop being afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both body and soul in hell. Maunay kahadlukan nimo sa tanan. Yan ang coronavirus, ang mamatay ana, ang mapatay ana, imo rang lawas, ato rang lawas, pero dili nakapatay sa kalag. Ngayon sa Ginoo, dapat ang inyong mas kahadlukan ang makapatay sa inyong kalag ug sa inyong lawas, ug sa inyong kalag didto sa kalaglagan sa impierno. Kinsa na ang Dios. We should fear God. The judgment of God. The whole point of this message, mga igsuon, number 1, is to warn us.
na magpasidaan sa ato. Dili tiaw ang paghukom sa Ginoo batok sa sala. Hebrews chapter 10 verse 31 nag-ingon, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Fearful, kadlukan kayo. Nga mahulog ta diha sa kamot sa usa ka gamahanan no buhi nga Dios. Unsa bang imong paglantaw sa kinabuhi? Unsa bang imong gikahadlukan? Unsa bang imong mga concern? Wa ka ba nahadlukan ng Dios? Nga maoy naay pagkontrolar sa tanan hitabo dinhi sa kinabuhi. This message of God's judgment is to warn us. Number 2, this message of God's judgment is to lead us to the way of salvation. Di ba? Kuyaw, yun di ay nga mahiagom ta sa paghukom sa Ginoo, pero niya, ang Diyos, naghatag og dalan nga kita makaikyas gikan sa kalaglagan, gikan sa silot sa atong sala. Ug kana mao lamang ang pinaagi sa kang Ginoong Hesukristo. Kay kining Dios nga nagahukom is a God also who is loving, who is gracious, who is forgiving. Kung kita maginungsol, kung kita magbalik sa iya, nga dili ta magbagahi sama sa mga katawhan sa Dios dinhi nga atong nabasa. To warn us, to lead us to the way of salvation. Third, the message of God's judgment is so that we can thank the Lord that He has saved us from that judgment. Unsang ingon ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1. Pagkanino, there is now no condemnation to them that love God, to them who are in Christ Jesus. Wala na'y paghukom kanila nga naa kang Ginoong Hesukristo. Dili nato ma-appreciate ang value sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa ato kung wa nato makita kung unsa di ay kapait ug kangilngig ang mahiagom sa paghukom sa Dios. And so the message of God's judgment would also lead us to thank Him that He has saved us in the Lord Jesus Christ, and would lead us to worship Him faithfully. Di ba, mga igsoon nga, wow, Lord, dapat lang yun ka, simbahon na akong matinumanon, alagaran na akong matinumanon, kay tiyaw mo na, unsa nga kaluwasan ni mong gihatag sa ako, kay kung diha pa kung nagpaingon niya ng kalaglagan, niya nang imong paghukom, dili tiyaw, Lord, ambot, maunsa na lang ka ako. Look at kung asa kagiluwas sa Ginoo. And fourthly, this message of God's judgment is for us to tell others, to share others, labi na nga itong mga loved ones. Kaluoy nila kung mapadulong sila sa paghukom. Can you imagine, ikaw na sa himaya, ang imong hinigugma sa kinabuhi, nahibaluan mo tuwa nag-antos, walay katapusan sa impyerno. Dili tiaw mga igsuon ang paghukom sa Diyos. But in all this, mga Kristohanon, we need to thank the Lord here about the message of God's judgment. We learn here the proximity of God's judgment. Near, duol na. Hapit na. Karing coronavirus, patilaw lang ni, ang but ipasabot ani, nga naapay masunod nga mga kalamidad nga mas grabe pa. Mayroon ka nga, kaya ramang gidi ay paundangon ng lihok sa kalibutan, no? Pwede. Sa isa lang kapag pamilok, maundang katanan. But it is telling us, nga dili tiaw ang paghukom sa Ginoo. Proximity, the nearness of God's judgment, the necessity of God's judgment nga nung hukman man sa Ginoo. Sigurado ang paghukom sa Ginoo. O hilabihan kakuyaw ang paghukom sa atong Ginoo. May God's message will